verses 1 to 21. 1 John chapter 5, verses 1 to 21. Kung nakita na po, isang malakas at masaya, amen. Sa alitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 21. Verse 1, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. Verse 2, kayo po. By this we know that the beloved children of God. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Verse 6. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is true. For there are three that were recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Verse 8. And there are three that were witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God, which He hath testified of His Son. Verse 10. He that believeth in the Son of God hath a witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of His Son. And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Verse 12. He that hath the Son hath life, and he that hath the Son of God hath not life. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Verse 14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of Him. Verse 16. If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and He shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death, I do not say that He shall pray for it. All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. Verse 18. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that comes to the of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Verse 20. And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Verse 21, all together, ready, read. Little children, keep yourselves from idols. Amen. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay na Ikaw po ay tapat at kailanman hindi po kayo nagbabago, kailanman hindi mo po pinabayaan ang iyong pong mga anak. Sa umagang ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyong pong harapan. Nalalaman mo po ang laman ng aming pupuso't isipan. Nalalaman mo po ang aming mga pagkakamali, mga kasalanan na gagawa laban sa iyo. Sa umagang ito, kami po ay lumalapit, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagagawa. Banal Espiritu, patawad po. Pakalinisin mo po kami, Ama. Gawin mo po na kami po ay maging karapat-dapat sa mga pagpapala, biyaya na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Salamat po sa umagang ito na kami po inyo pong iningatan, nakarating po kami dito na maayos at ligtas. Salamat na maging sa aming pagtulog, nandun po ang inyong pag-iingat. Salamat, binigyan mo po kami ng kalakas at kalusugan. Inilalayo mo kami sa mga anumang karamdaman. Sa umagang ito kami po ay lumalapit po muli, nawa po Panginoon, patuloy mo pong dinggin ang panalangin ng bawat isa. Hipuin mo po
ang puso ng mga kapatirang nanlalamig. Dalangin po namin na sila po ay muli mag-init sa kanila pong paglilingkod. Dalangin po namin na sila po ay ma-revive. Banal na Espiritu, kilusin mo po sila. Ama, itago mo po ako sa inyong likuran. Wala po akong magagawa kung wala po kayo sa akin. Ang gawa nito ay akin lang po pinagkakatiwala sa inyo, hindi sa aking sarili. At ang buhay ninyo pong kaloob sa akin ay akin po pinagkakatiwala sa inyo. Nawa ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, hinihingi ko po niyo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Kilusin mo po kami, mangusap po kayo. Gamitin mo po ako na maging instrumento para may pahayag sa bawat isa ang mga mensahe na nais po po parating sa kanila. Nawa po Panginoon, patuloy po kayo magligtas sa bayan ito at sa buong mundo. At kami po ay umaasa na lahat ng mga nakasulat po dito sa inyong pong banal na salita, lahat ito ay totoo at sapagkat nakikita namin, lahat po ay nagaganap na. Salamat sa umagang ito, sa presensya mo po at sa presensya ng bawat isa. Ibinabalik ko po sa inyo lahat ng papurit pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na pong mabot. Sa mapagparang umaga po sa ating lahat. At muli tingnan po natin ang ating pong Bible sa verse 20. So tingnan po muna natin ito at sa verse 20 sinasabi po dito, "And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life." So malinaw po binanggit po dito na ang Panginoong Hesus, si Jesus Christ ay tunay na Diyos. Sa mundong ito, marami pong tao ang hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong kalilimutan ang mga talatang ito. Malinaw binanggit dito, this is the true God and eternal life. At talaga na kay Kristo po ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, tayo po ay nasa tamang katuruan. Hindi lahat ng relihiyon sa mundong ito ay sa Diyos. Hindi lahat ng relihiyon sa mundong ito ay sa Diyos. Sapagkat mali nga po ang kanilang turo. Hindi ko na po babanggitin kung sino yung mga relihiyon na nagtuturo na si Kristo ay tao lamang, na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Pero sinasabi nga po ng talata ng Panginoon Jesus ay tunay na Diyos. And then verse 7, tingnan niyo po yung Bible. "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one." So, sa mundo rin pong ito ay talagang ang kanila lamang pong paniniwala ay ang Diyos Ama. Maaaring hindi po binanggit sa Bible ang salitang Trinity. Pero ito po ay patungkol sa Trinity. Na talagang God, there is God in three person. God in three person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And these three are one. So hindi po tayo nagtuturo na may tatlong Diyos. Isa lamang ang Diyos, there is one God in three person. So mga kapatid, mga minamahal, ang iba po, ang turo nila ay sila'y doon lamang naniniwala sa God the Father. Kaya mga kapatid, patuloy nating saliksikin ang salita ng Diyos. Tayo po ay patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Wala pong problema na tayo po'y makinig sa mga YouTube o manood sa mga YouTube or Facebook. Pero lagi po tayong babalik sa Bible, sa salita ng Diyos. Susuriin natin kung talaga ba tunay ang kanila pong turo. So yan po mga kapatid. At ngayon po umaga, this morning po, ang ating pong pag-aaralan, ang sabi po ng verse 3, "For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous." Ang title po ng mensahe ng Diyos ngayong umaga, pinamagatan po natin, God's commandments are not grievous.
God's commandments are not grievous. Amen. Ang mga utos ng Diyos ay hindi po mahirap, hindi po mabigat. So, yan po ang malinaw na nakasulat dito. Ngayon, kung sasabihin natin mahirap magsorbini, mahirap magbigay, mahirap sumamba, mahirap magdamit ng maayos, mahirap mag-aral ng salita ng Diyos, mahirap mag-pray. Kung sinasabi po natin mahirap, ginagawa po natin sinungaling ang Diyos. Malinaw po, nakasulat po dito, His commandments are not grievous. Ang kanyang mga utos, kahit marami po ang utos ng Diyos, sinasabi po dito, hindi mahirap, hindi po mabigat. Hindi mabigat sundin, hindi mahirap sundin. Yun po ang ibig sabihin po ng mga talata. Mahirap ba mag-aral ng salita ng Diyos sa gabi? Wala makinig. Pero bakit walang? Mayroong mga taong hindi nakapag-aral ng salita ng Diyos kagabi. Kung hindi mahirap, bakit wala? Bakit meron pa rin na hindi nakakapag-aral ng salita ng Diyos? Mahirap ba yung mag-pray? Pero mayroon pa rin na hindi talaga nakakapag-pray sa gabi at sa umaga. Mahirap ba ang sumamba? Ay bakit may mga tao, Kristiyano, wala sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo? Malinaw, sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ako ang nagsasabi nito, kundi salita ng Diyos, hindi mahirap ang sumamba. Mahirap ba ang magbigay? Bakit sa pagbibigay para sa gawain ay mahirap, pero ang bumili ng mga material na bagay sa mundong ito, na kahit hindi naman kailangan, ay madali? Mahirap ba mag-akay ng kaluluwa? Mahirap ba mag-post ng salita ng Diyos? Mahirap ba yun? Yung mag-post ka sa Facebook ng salita ng Diyos at sasabihin mong si Kristo ay tunay na Diyos? Mahirap ba? Ay bakit kung ano-ano ang ipinopost natin sa Facebook? Sa gabi tayo po'y nakakapanood ng mga, sabihin na natin, mga teleserye. May mga Kristiyano nakakapanood ng mga teleserye. Pero, hindi magawang mag-aral ng salita ng Diyos. God's commandments are not grievous. Ang mga utos ng Diyos ay hindi mahirap sundin, hindi mabigat sundin. So, una, titingnan po natin, bakit mayroong mga Kristiyanong hindi makasunod? Una, there is a problem. Yun po yung una natin pag-aaralan, the problem. Ano yung problema ng mga Kristiyanong ito? Bakit hindi nila magawang consistent na talagang yung consistent yung pagsunod? Bakit? So, ibig sabihin talagang mayroong problema. Unang problema, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 2, by this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. Verse 3, for this is the love. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Na ang pag-ibig sa Diyos, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Unang problema, lack of love. So, ibig sabihin, ang problema ang puso. Yun ang problema ng mga Kristiyano ngayon, puso. Kulang ang pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang puso ng maraming Kristiyano ngayon, hati. Hindi lang hati sa dalawa eh. Yun ang problema. Hati sa napakaraming bagay. At yung natitirang space ng puso ng Kristiyano ngayon, napakaliit na. Yung natitirang bahagi ng puso ng Kristiyano ngayon, maliit na lamang. Kakunti ang pag-ibig ng maraming Kristiyano ngayon sa ating Diyos. So yun po ang unang problema. Bakit hindi nila magawang sundin? Maaring sa church at sa pool sa simula naman, may mga tao na talaga nakaka-offend. At ang kadalasan nakaka-offend ay yung nandito sa loob ng church. Katulad na lamang po sa buhay po ni na Moses. Saan nagmula ang problema?
Sino yung mga taong naging dahilan ng problema? Doon mismo, sa grupo ng mga Israelites, doon mismo nagkaroon ng problema. So, ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, parang sa trabaho, ang ikakabagsak ng isang company ay hindi naman yung mga kaaway eh. Hindi yung mga competitors nila. Ang ikakabagsak ng isang company ay doon po magmumula sa loob, doon sa mga nagtatrabaho. So, ibig sabihin, ganun din po dito sa church minsan, na kinakabagsak ng gawain. Though we believe na talagang magpapatuloy ang gawain ng Diyos sapagkat ito'y sa Diyos, pero minsan dumarating tayo sa ating pagbagsak sapagkat mismo tayo mismo ang naging dahilan ng pagbagsak ng gawain. Noong panahon ni Moses, isang tao lamang yun eh, pero naging tatlo. Pero ang tatlong ito, humagot ng maraming mga taga-Israel para magreklamo at para maglumaban kay Moses. Sino yung tatlong iyon? Si Korah, si Dathan, si Abiram. So yun po yung tatlong ito na talaga nag-aklas laban kay Moses at kinumpinsi pa ang maraming mga Hudyo na sila'y magreklamo din. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung dito sa church mayroong nakaka-offend, huwag na natin tingnan pa yung nakaka-offend. Ang tatanungin po dito ay yung ating puso, yung ating pagmamahal, pag-ibig sa Diyos. Sana tayo po lahat dito ay obserbahan natin ang ating sarili. Na sana sikapin natin na huwag tayo maka-offend sa ating kapwa mananampalataya. Sapagkat aminin man natin o hindi, talagang yun din po talaga nagiging dahilan. Appendicitis pa eh. Marami pa talagang Kristyano, hindi pa talaga mature. Kaya maging maingat tayo sa ating sarili na huwag tayo maka-offend. So mga kapatid, mga minamahal, lack of love, kulang sa pag-ibig sa Diyos. Puso ang problema. Puso. Amen? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, Brother Mus eh. Nakakangiti eh. Okay, so yun po. Kaya talagang tayo po sa ating pong buhay. Yun nga, ang mga Diyos-Diyosan ay hindi lang naman yung mga ribulto. Hindi lang naman yung mga imahe. Ang mga Diyos-Diyosan ay kung ano yung pinahahalagahan natin sa ating buhay. Yung mga bagay na pinapahalagahan natin sa ating buhay na naging dahilan bakit hindi natin magawang sumunod sa mga utos ng Diyos. So, alin ang mahalaga sa buhay ng maraming Kristiyano ngayon? Kulang sila sa pag-ibig, kulang sila sa paninindigan. Kaya lagi ko sinasabi, linggo ito ay para sa Panginoon. Ito ay hindi ating araw. Ito ay hindi para sa mall. Ito ay hindi para mamasyal. Ang linggo ay araw ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung tunay tayo nagmamahal, kung tayo tunay na nagmamahal sa ating Diyos, hindi ito dapat mahadlangan, harangan man ng sibat, tatawirin ang 10 bundok, lalanguyin ang karagatan. Ganon ang nagmamahal. Amen po ba? So yun po ang unang problema. Kulang sa pagmamahal. Kulang sa pag-ibig. Puso ang problema. Pangalawang problema, tingnan niyo po ang verse 4. Verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So pangalawa pong problema, lack of faith or talagang unbelief. Walang pananampalataya. Sinabi ko nga po sa inyo, ito sasabihin ko po muli. Sa totoo lang, nagkakasala din ako eh. Kasalanan ng unbelief. Bakit? Malakas ang loob ko kapag anniversary.
Kahit talagang walang budget, tuloy ang anniversary. Kahit dito ay talagang ang mga member dito ay wala namang mayaman, tuloy ang anniversary. Ibig sabihin, hindi ko tinitingnan ilan ang member. Hindi ko tinitingnan ang trabaho ng member. Hindi ko tinitingnan yung budget ng church. Sapagkat wala naman eh. Wala pong budget. At talagang deficit pa rin po hanggang ngayon. So, tuloy ang anniversary. Ibig sabihin, nandoon ang aking pananampalataya that we are well able. For with God, nothing shall be impossible. Tuloy. Pero sometimes, nagkakaroon ako ng kasalanang unbelief. Katulad last year, hindi tayo nagkaroon ng family camp. Bakit? Sabi ko, walang budget eh. That is sin, unbelief. Hindi magawa pa ang TPBS. Bakit? Sabi ko, hindi pa kaya eh. Kasalanan yon. That is sin, unbelief. Minsan sinabi ko rin na hindi muna tayo magkakaroon ng World Missions Conference. Bakit? Hindi pa namin kaya. So that is sin, unbelief. Kasalanan. Pero sinasabi ko, opo, nagsusupport tayo. Wala man tayo dito World Missions Conference, pero tayo po'y nagsusupport ng mga missionaries. Pero, bakit nabawasan ang sinusuportahan? Because of sin, unbelief. Mga kapatid, mga minamahal, kung sinasabi nyo hindi nyo kaya na magsuporta ng mga missionary, yan ay kasalanang unbelief, hindi pananampalataya. Lack of faith, kulang sa pananampalataya. Doon po sa Naloma Baptist Church, estudyante lang to ha. Pero siya po ay mayroong faith promise. Nagsusuporta sa mga missionaries. 65% ng kanyang allowance ibinibigay sa mission. 65%. At sabi nga po, siya po'y nagpatotoo at sinabi din naman ni Pastor Ramil Olalia, hindi na yan minsan nagmemeryenda, makapagbigay lamang ng suporta sa mga missionaries. Kaya kami lahat ng mga nandoon na nakikinig ay nagsabi, ay kaya pala payat. Opo, tunay na talagang yung tao yun, yung estudyante yun, payat. At sinasabi ni Pastor Ramil na ang mga estudyante dito makapagbigay lamang sa mga missionaries ay minsan sila po ay talagang hindi na nagme-merienda, hindi nagre-recess at minsan ay naglalakad na lamang papunta sa school. So huwag nating sabihin we are not able. For with God nothing shall be impossible. Amen. So kung talaga sinasabi natin yun na sa Diyos ay walang imposible, magagawa din po natin. Amen? Amen. Kaya nga po, isa pa pong patotoo. Doon po sa, hindi ko alam kung saan lugar yun eh. Pero meron na po ngayong nag-mission. Meron pong churches sa mga Aita. Meron pong church, Baptist Church, doon sa lugar ng mga Aita. At nakakatuwa po na talagang ang church na ito, dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos kay Kristo, mayroon na sila ngayong church building, mayroong sariling lote. Bakit? Yung isang member na Aita, ibinigay yung kanyang lupa, Pastor, tayuan natin to ng ating simbahan. At ito po mga Aitang ito, kahit ang kanilang pagkita ay taon-taon sapagkat sila'y mag-aani lamang. Ano yung aanihin? Mga kamote, yung mga itinanim sa lupa. Pero tunay na kapag sila'y nakapag-ani, yung kanilang kinita, 11,000 ang kanilang ibinibigay na support sa mga missionaries. Amen. Tayo po sa ngayon ang ating po na mission fund. Monthly, mayroon tayong 1,500,
Minsan bumababa pang ang ating mission fund. Minsan hindi pa nakakaabot ng 1,000. Hindi po natin itinitigil ang pagsusuporta sa mga missionaries. Tayo po ay talagang nagsusupport sa missionaries doon sa Israel. Nagsusupport po tayo. At mayroon din po tayong local na sinusuportahan. Kaya mga kapatid, huwag po natin sabihin hindi natin kaya. Sa Bible, kapag binasa natin, pwede tayong magamit eh. Kung talagang gusto. Kung ano ang bagay na mayroon tayo, katulad nga po yung sinasabi lagi ng mga illustration ni Pastor Ramil. Doon sa, diba, mayroong isang babae, namatay ang asawa, meron yata siyang 2 anak. Namatay ang asawa ng iniwan. Ano yung pamana? Nabasa natin yun, I think sa 2 Kings chapter 4, nang iniwan ng lalaking ito ay utang. So ngayon, yung tao na mayroong pautang sa mga ito ay gustong kunin ang 2 anak para maging alipin. Ngayon, itong babae ito lumapit kay Prophet Elisha. Ano bang meron ka? So sumagot yung babae, wala po kami mga bagay sa aming tahanan. Pero, meron siyang isang maliit na lalagyan ng langis. So yun po ang ginamit na illustration ni Pastor Ramil. At sabi ng prophet na ito, ni Prophet Elisha, humanap ka ng mga malalaking palde na pwedeng paglagyan. At yan ay ating pupunuin. Kapag napunuin na yan, yung mga palde yan, sige, humanap ka pa ng marami pa at ibenta yung langis. So maliit na bagay. So anong meron tayo sa ating buhay na pwede natin magamit pang suporta sa mga missionaries? So, kaya kung babasahin po natin ang Bible, hindi tayo pwedeng magdahilan, wala ako, hindi ko kaya. That is sin and belief. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Luke chapter 5, verse 2 to 6. Tingnan po natin. Luke chapter 5. Dito po ay nagkaroon ng pagkukulang sa pananampalataya. Luke chapter 5 verse 2 to 6. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Okay, babasahin ko po at inyo pong sundan sa Luke chapter 5 verse 2 to 6. Sabi po dito, and so 2 ships nakita ang 2 bangka standing by the lake na nandoon sa tabi ng dagat o lawa. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. So, yung mga mangingisda ay wala na doon sa bangka at nandun na lamang sa isang tabi, hinuhugasan ang kanilang mga lambat. So, maraming lambat. And he entered into one of the ships, which was Simon's. So, ang Panginoon Jesus ay sumakay doon sa bangka ni Simon Peter and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. And verse 4, now when he had left speaking, pagkatapos mangaral ng ating Panginoon Jesus, he said unto Simon, sinabi niya kay Pedro, launch out into the deep. Pedro, punta tayo doon sa malayo o punta ka doon sa malayo. Sabi ng Panginoon Jesus, and let down your nets for a draught, at ihulog mo ang iyong mga lambat. Iyon ang sabi ng Panginoon Jesus, let down your nets. So, with S, plural. Maraming lambat ang iyong ihulog. Si Pedro ay dalubhasang mangingisda. Alam niya kung kailan talaga may isda. So, yung gabi yun, ng isda sila, alam niya, mayroon silang maghuhuli. Pero walang nahuli. Sabi nga po ng verse 5, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Kami magdamag ng isda.
pero wala kaming nakuha, wala kaming nahuli. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Dahil sinabi mo, sabi ni Pedro, dahil Panginoon, dahil sinabi mo, ihuhulog ko ang aking lambat. So yan po ay nagkulang ng pananampalataya si Pedro. Si Pedro ay tinaguri ang little faith, maliit ang pananampalataya. Isang lambat lamang ang inihulog ni Pedro. So that is sin, unbelief. Yun po ay kasalanang hindi pananampalataya. Sabi, kumbaga, sa loob ni Pedro, bakit mo ihuhulog yung maraming lambat? Kagabi nga, maraming lambat ng aming inihulog. Wala, kahit isa, wala. Tama na isa, ang aking ihuhulog ngayon. So yun ang sabi, tuloy po natin yung verse. Ano pa sabi dito sa verse 6? And when they had this done, nagawa nila, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. So dahil sa kasalanan, hindi pananampalataya, nasira ang kanilang lambat. So, ibig sabihin, nakawala ang blessings. Nakawala ang blessings. Nawala. Kasi may kasalanan yung hindi pananampalataya. Si Pedro ay nanangan sa kanyang sariling karunungan. Nang hawa, pinanghawakan niya ang kanyang sariling kaalaman. Maaring siya'y sumunod. Meron kanyang mga Kristyano nasunod, pero hindi talaga buong pusong nananampalataya sa ating Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, lack of faith or unbelief. Yun ang problema bakit maraming Kristiyano ang hindi makasunod sa utos, sa mga utos ng ating Diyos, ng ating Panginoong Sus. Magbibigay ba ako ng aking offering? Tunay ba yan? Ganun pa sila. Tunay ba yung tinuturo ni Pastor? Tandaan niyo po, hindi ito aking turo. Ito'y salita ng Diyos, ang Panginoon na nag-uutos. Kung sinabi dito na talagang unahin natin siya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tunay po yun. So, isa nga pong patotoo yung kay Brother Ilorde. Inilista niya. Bahay, magandang sakin na nating sasakyan, trabaho, sweldo, ibinigay niya sa pastor. Pastor, ibibigay ba yan ng Panginoon sa akin? Tunay ba yan? So sabi ng pastor, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. O si Brother Ilorde, na dating natutulog lamang sa gilid ng isang pader for 6 months, and then another 6 months nangupahan siya ng isang nicho type. Hindi ko alam yung nicho type na yon. So after a year, nagkaroon siya ng sariling bahay, pamilya, sasakyan, malaking sweldo. Kaya nga lamang nakalimutan niya ang kanyang pangako sa Diyos na kapag natupad ang lahat ng iyon, siya ay maglilingkod sa Diyos. Kaya nga naman dumating din sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng sakit sa katawan, sa atay. So mga kapatid, mga minamahal, ito ay salita ng Diyos. Ano man ang nakasulat dito, ito ay totoo. Huwag na hindi tayo maniniwala o mananampalataya. Seek ye first, all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, kasama din po doon sa all these things, yung mga prayer mo. Ano ba prayer mo? Makasama mahal mo sa buhay? Magpatuloy ka lang. All these things shall be added unto you. Kaya mga kapatid, sipagan natin yung ating ginagawa para sa Diyos. Huwag nating babawasan, dagdagan natin. So yun po ang problema, lack of faith. Kaya kung sinabi po ng Bible na bring ye all the tithes, bring ye all the tithes into the storehouse. So dalhin po natin ang ating pong tithes and offering. Huwag nating hindi gagawin.
So malinaw po ang sabi po ng Bible sa Malakay 3:10, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessings, that there shall not be room enough to receive it." So nandun po yung ating pong form. Kung gusto nyo pong magbigay sa mga missionaries, yan po ay talagang iniipon natin for the whole month, and then the next month, yan po ay ating ipapadala sa mga missionaries. So doon po sa La Loma Baptist Church, ang kanilang faith promise, nalalampasan pa nila ito, yung 1 million. Hindi nila yung ginagalaw, talagang iyon ay para sa mga missionaries. Kapag nagkulang ang kanilang mission fund, kukuha sila sa general fund, idadagdag doon. Pero itong mission fund, hindi nila ginagalaw para idagdag sa general fund. Ganun po kalaki ang kanilang mission fund. So, imposible ba yung dito? Imposible ba? Hindi kayo makasagot. Kaya sabi ng Bible, "For with God, nothing shall be impossible." Kung kayo po'y naniniwala talagang nothing shall be possible, ay huwag tayong tumawa, huwag tayong mag-isip na imposible yan. Di ba? So, for with God, nothing shall be impossible. Yun ang ITAS. Monthly. ITAS yun ha. Hindi naman tayo ITA. Baka sabihin nyo, "Pastor, kung tayo ITA, baka 11,000 magawa natin." Ano, Edwin? So mga kapatid, mga minamahal, lack of faith. Kulang sa pananampalataya. So nandun po yung ating form. Inilabas ko po. At sana mayroong mag-fill up na talagang magbigay para sa mga missionaries. Magbigay tayo. Mahirap ba magbigay? Kung mahirap, alin ang mas mahirap? Mag-mission o magbigay? Mag-mission. Mas mahirap mag-mission. Ay, ano gagawin? Ay, di magbigay. Di ba? Pero kung tinatawag kang mag-mission, sabi nga, "These commandments are not grievous." Kung tinatawag, kung may panawagang mag-mission sa India, sa Zambia, sa California, sa Marawi, kung tinatawag, These commandments are not grievous. Ang mga utos ng Diyos ay hindi mabigat, hindi mahirap. So yun po. Then pangalawa, tingnan po natin. The proof. Katunayan na talagang hindi po mahirap ang mga utos ng Diyos, hindi mabigat. Balikan po natin ang 1 John chapter 5. The proof. Hindi po talaga mabigat. O, 2 John chapter 1 verse 4. 2 John chapter 1 verse 4. Second John chapter 1 verse 4. Sabi po dito, "I rejoice greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father." As we have received. So, nandoon yung kagalakan ni John the Beloved. Masaya siya. Bakit? Nakita niya yung mga mananampalataya na sila ay lumalakad, sumusunod, nabubuhay sa mga utos ng Diyos. Sa katotohanan, ibig sabihin talagang hindi po mahirap, hindi mabigat. So there is a proof. Meron po talagang patunay na hindi mabigat, hindi mahirap sumunod. So una nga po si John the Beloved. Si John the Beloved sa kanyang paglilingkod, siya ay inilubog sa kumukulong mantika or langis. Mahirap ba?
Hindi. At sa paglilingkod ni John the Beloved, itinapon sa island of Patmos, mahirap ba maglingkod? Hindi. Sapagkat kung mahirap para kay John the Beloved ang maglingkod, sana'y naman pa lamang siya'y tumigil na, sumuko na siya. Pero hindi niya tinalikuran ang kanyang paglilingkod kay Kristo, sapagkat hindi nga po mahirap ang sumunod sa mga utos ng Diyos. So yun po ang unang patunay. King David. Tingnan niyo po yung pong Bible, buksan ninyo yung Bible sa Psalms 40, verse 8. Ano ang sabi ni Haring David? I delight to do Thy will, O my God, Thy law is within my heart. So mahirap bang sumunod? Kung mahirap, di sana sinabi ni King David na nalungkot ako nung ako'y sumunod. Ang sabi ni King David, I delight to do. Masaya. So, ibig sabihin, hindi mahirap talagang sumunod sa mga utos ng Diyos. Kasi, masaya pa siya eh. Kung mahirap, hindi siya masaya. Amen? I delight to do Thy will, O my God. Yet Thy law is within my heart. So, ibig sabihin, hindi po talaga mahirap, hindi mabigat, sundin ang mga utos ng Diyos. Isa pang patunay na talagang hindi mahirap, hindi mabigat. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Timothy chapter 4, verse 7. Sabi ni Pablo, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. O bakit tinapos ni Pablo ang kanyang takbuhin? Bakit tinapos ni Pablo yung mga utos ni Kristo? Ibig sabihin, hindi po mahirap sumunod. Hindi mahirap gawin. Hindi po mabigat gawin. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Verse 11, tingnan po natin ang verse 11 ng 2 Timothy chapter 4, verse 11. Anong sabi ng verse 11? Verse 11, nasabi po dito, only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. So, hindi po mahirap sapagkat si Mark naging kapakipakinabang sa gawain ng Diyos ni Kristo. Kapakipakinabang, ibig sabihin na talagang sinunod ni Mark, ginawa ni Mark ang mga utos ng Diyos, yung mga kalooban ng Diyos, hindi mabigat. Amen? Hindi mabigat. Kaya nga si Mark ay naging kapakipakinabang. Masaya pa sila na sumusunod sa kalooban ng Diyos, na kahit iniwan na si Pablo, for Demas had forsaken me, no one stood by me. Diba? Wala na talagang tumayo na sumama pa kay Pablo, na kahit isa. So, ganun pa man si Pablo ay sumunod, hindi mahirap. Kaya sa soul winning, kahit nag-iisa, soul winning pa rin. Hindi mahirap mag-soul winning. Mahirap ba? Ikukwento mo lamang si Kristo, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Mahirap kong sabihin yun. Mahirap kong sabihin sa Kanya na tayo'y makasalanan, lahat tayo'y makasalanan. Mahirap bang sabihin? Bakit kapag yung ibang bagay nagagawa natin, o hindi mo alam mag-ML, turuan kita. Hindi mo alam yung scatter, turuan kita. Diba? Hindi mo alam paano magkaroon ng account sa Facebook, turuan kita. O bakit yung mga bagay na yun na ituturo? Hindi mo alam umorder ng Shopee, tuturuan kita. May pera ka ba? Ay kung wala kang pera, hindi tayo makaka-order. Diba? So yung ibang bagay na ituturo natin, pero bakit hindi natin maituro si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas? So mga kapatid, mga minamahal, hindi po talaga mahirap. Mayroon po mga patunay
Isa pa pong patunay, John 21, verse 18-19. Isa pa pong patutuo na talagang hindi po mabigat, hindi mahirap sundin ang mga utos ng Diyos ni Kristo, si Pedro. Ang sabi po ng John 21, verse 18 and 19, verse 18, Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, and walkest whither thou wouldest, but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. So ito po ay salita ng Panginoon Jesus. Then verse 19, This spake he, signifying by what that he should glorify God. Sinabi ni Kristo kay Pedro, ito ang magiging kamatayan mo. Kamatayan mo para mag-glorify, malulahati ang Diyos. And then sabi pa dito, and when he had spoken this, nung masabi ito ni Kristo kay Pedro, sinabi ni Kristo, he said unto him, follow me. Oh, sinabi na doon ano yung magiging kamatayan. Pero ano nakita natin kay Pedro? Siya ay sumunod pa rin. Hindi po mahirap, hindi po mabigat ang mamatay para kay Kristo. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Mamamatay na ba tayo kung tayo sasamba maghapon? Mamamatay ba tayo kung tayo sasamba maghapon? Hindi naman eh. Diba? Pero si Pedro, siya po ay sumunod. Mamamatay ba tayo kung tayo magbibigay ng ating tithes and offering? Hindi rin. Kung iniisip ninyong kakaunti na lamang yan, yung hawak ninyo, ibibigay nyo pa. Lagi nyo tatandaan yung widow Sarephat. Nasabi ng widow Sarephat kay Prophet Elijah, meron kami ditong konting harina, konting langis o mantika, na kung ito'y aming lulutuin ngayon, hindi kasya lamang sa amin at kami mamamatay na. So kung yan ang ating sinasabi, pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos na talagang God will provide. So yung mag-inang ito, yung biyudang babaeng ito, kasama si Prophet Elijah, kumain sila for almost 3 years. Hindi naubos yung sinasabi ng biyudang ito, nakakaunti yung kanilang harina, kakaunti yung kanilang mantika o langis. Hindi iyon naubos. For almost 3 years, tanggutom, sila ay kumain. Marami ang namatay. Pero sila, kumain. Kaya mga kapatid, mga minamahal, madalas kong sinasabi sa inyo, hindi ako takot mawalan ng pera. Naranasan ko na talaga, every time na ako'y magbibigay, may bumabalik agad sa akin. Nagbigay ako ng 150. Ang bumalik sa akin sa araw din yun, 200. 200. Ito nakaraang linggo, meron akong binigyan ng 1,000. Bumalik din sa akin, 1,000. May nagbigay sa akin. Hindi ako nang hingi. Hindi ako nang hingi. Hindi ako takot mawalan ng pera. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi po mahirap magbigay. Hindi po mabigat sumunod sa mga utos ng Diyos. So mga kapatid, isa pang sample, isa pang patunay, the proof, Noah. O punta tayo ng Old Testament. Si Noah, Genesis chapter 6, verse 8 and 9. Genesis chapter 6. Nag-aaral pa si Noah? May school na ba doon? Tinuruan pa si Noah ng math? Diba hindi? Wala pang school noon. Genesis chapter 6, verse 8 and 9. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So, si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. These are the generations of Noah.
Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. So si Noah po ay talagang sumunod sa kalooban ng Diyos. Namuhay siya sa kalooban ng Diyos sapagkat hindi po mahirap mamuhay sa kalooban ng Diyos. Verse 14, tingnan niyo po verse 14. Make thee an ark of gopher wood. So si Noah ipinagawa ng arko. O sabihin natin sa ating panahon, pinagawa siya ng barko. Mahirap ba? Sa atin mahirap yon. Si Noah hindi nakapag-aral. Sino ang nakatulong ni Noah sa paggawa ng barko? For 100 years, nagreklamo ba? Nagreklamo ba, Panginoon, hindi ko alam. Panginoon, ano bang kahoy yun? Saan ako kukuha nun? Nagreklamo ba siya? No. Sapagkat hindi mabigat, hindi mahirap gawin ang utos ng Diyos. Tuloy po natin, verse 14. Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. And this, verse 15, and this is the fashions with which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits. Nagreklamo ba siya? Panginoon, gaano ba yung kahaba? Panginoon, gaano ba yung kataas? Panginoon, gaano ba yung kaluwang? Hindi po siya nagreklamo. So, hindi siya nakapag-aral. Kaya mga kapatid, kung sinasabi nyo, hindi kayo nakapag-aral, at dahil hindi kayo nakapag-aral, hindi kayo magagamit sa gawain ng Panginoon, that is sin and belief. Yun ay kasalanang hindi pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, marami po dito sa Bible na nagpapatunay na hindi po mahirap sumunod. Mahirap bang umattend ng prayer meeting? Mahirap ba yun? God's commandments are not grievous. Ang ating prayer meeting po dito ay Thursday, 6 p.m. ng gabi hanggang 7:30 ng gabi. Sa kalahating oras lang yung ating prayer meeting. Mahirap ba? Ay kung hindi mahirap, bakit ilan-ilan ang uma-attend ng prayer meeting? Kung hindi mahirap ang maghapong pagsamba, bakit maraming nawawala sa hapon? Maraming wala ngayon, alam niyo kung bakit? Sa hapon na lang sila attend. Bakit hindi natin magawang umattend ng maghapon? Mainit ba? So, kung sinasabi natin mainit, nagre-reklamo tayo sa Diyos, tandaan niyo po, hindi ito akin. Ito ay sa Diyos. Gawain ito ng Diyos. Malayo ba? Maraming Kristiyano ngayon nagre-reklamo, malayo, hatid sundo na nga. Wala namang pamasahe, nagre-reklamo pang malayo. Brother RJ, dati nung sila'y nandoon sa San Juan, from San Juan, meron naman church doon sa San Juan, meron church sa Padre Garcia, meron church sa Rosario, meron church sa Lipa. Pero dito pa pupunta, 44 kilometers ang layo po mula San Juan hanggang dito. Pero hindi nagreklamo. Kahit mahal na ang gasolina, hindi nagreklamo. Hindi nagreklamo ng pang-maintenance ng kotse. Hindi nagreklamo. So mga kapatid, hindi po mahirap, hindi po mabigat. O ito, isang patotoo pa. Malaysia to Singapore. Meron pong nagpatotoo na talagang from Malaysia, nakakilala kay Kristo. Kaya from Malaysia, pupunta pa ng Singapore. Paano yung nakakilala? Yung tao yun. Mayroon pong isang bata, o bata ito ha, bata lang,
namigay ng Bible tracts. Kaya I pray, tayo po lahat dito, lagi tayo meron dalang Bible tracts. Nandyan din po ang ating Bible tracts. Sana kumukuha po kayo dito. Kumukuha ng Bible tracts. Ito po yung Bible tracts. Nandito po yung address. Amen? Tayo ay dapat mamigay ng Bible tracts. Ito ay para sa ating lahat. Hindi lamang ang pastor, hindi lamang ang worker ang nagbibigay ng Bible tracts. Sa Bible tracts, mga kapatid, ay mayroon pong naliligtas. Mahirap ba magbigay ng Bible tracts? Mahirap ba? Nakakaya, pastor. Nahihiya ka na mamigay nito? Ay ito'y isang paraan din ng Diyos para maligtas yung tao na dahil dito, kapag nabasa nila na sila'y makasalanan, at dito meron po ditong prayer sa likod, prayer ng pagtanggap para kay Kristo, pananampalataya sa palatayanan, na si Kristo'y namatay, nalibing at muling nabuhay. So isang bata namigay ng Bible tracts. Kaya ang taong yun ay nakakilala kay Kristo. So kung mahirap mamigay ng Bible tracts, pera pa kaya may bigay? Di ba? Pera pa kaya? Ay dito pa nga naman, nahihirapan na, libre naman to. Nandito lang to sa church. Yan po ba? Sa mga kapatid, mga minamahal, hindi po mahirap from Malaysia to Singapore. Sana lahat po tayo ay namimigay ng Bible tracts. Walang problema na kahit ako'y magpagawa ng sticker na nandun yung ating church name, church address. Wala pong problema doon. Mahalaga ay yun po ay doon ay meron pong naliligtas. Nandyan po yan, sana kumuha kayo. Sa school, mamigay kayo. Sa trabaho, mamigay kayo. Pagsakay kayo ng jeep, mamigay kayo. Pumili kayo sa tindahan, bigyan nyo, ate, libreng babasahin po. Mahirap ba? Diba? Pag nagpapagasolina, iabot po ito sa gasoline po, libreng babasahin po. Pag bumili sa Alphamart, bigyan mo ng Bible tracts. Kapag dumating ang parcel, mag-aabot ka ng bayan, abutan mo ng Bible tracts. Mahirap ba? So, narinig mo ba, kapag dumating ang parcel, dumating ang Shopee, abutan, bigyan ng Bible tracts. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, ang mga patunay na hindi po mahirap. So, sa papatunay, si Job, last na ito, Job chapter 1, verse 20-21. Tandaan niyo po, lahat tayo ay mayroong pinagdadaanan, lahat tayo may problema, lahat tayo may kahirapan. Pero si Job, sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanya, siya po ay sumamba pa rin sa ating Diyos. Job chapter 1, verse 20-21. So sabi po ng verse 20, Then Job arose and rent his mantle. So siya po ay tumindig, pinunit ang kanyang damit, inahitan ang kanyang ulo, at siya po ay nagpatira pa sa lupa, upon the ground, fell down upon the ground, and worship, sumamba. So nawala ang kanyang 10 anak na matay. Ang kanyang mga alagang hayop ay namatay, nawala din. Pero siya po, si Job ay sumamba pa rin. And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. So, hindi po talaga mahirap. Hindi mabigat. So, napakarami pa pong patutuo dito sa Bible, patunay na hindi mabigat, hindi mahirap. Kung sinabi man ng ating Panginoong Jesus, doon sa tinan po ninyo ang inyong Bible sa Matthew 11:28-30.
Ang sabi po ng Panginoon Jesus dito sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." So sinabi po diyan ng Panginoon Jesus, magsilapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan, kayo mga nahihirapan. Magsilapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero hindi po ibig sabihin niya na talagang mahirap. Sa atin, bilang tao, natural ang mapagod. Kaya nga sabi pa rin dito ng Panginoong Jesus sa verse 29, "Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. 30, for my yoke is easy, and my burden is light." So, madali. Alam niyo po, habang ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, habang ginagawa natin yung mga utos ng Diyos, maaaring nahihirapan. Pero, ang Diyos po'y kikilos upang ito'y ating kayanin, upang magawa natin. So, yun po ang pagkilos ng Diyos. Gumawa ka. Tutulungan tayo ng Diyos. So last mga kapatid, mga minamahal, so the problem, the proof, and then God's commandments are not grievous, there is a price. There is a price. Hindi pa nga tayo tapat, pinagpapala na eh. Say amen ang mga pinagpala. Amen. O, diba? So, hindi tayo nagiging tapat, pero nandoon pa rin ang pagpapala ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po. Kung babasahin po natin, ano ba yung price? Ano yung reward ng Panginoon sa atin? Ang reward ay hindi makikita doon sa mga material na bagay lamang. Ang reward ay hindi mga material na bagay lamang. Amen po ba? So, tinan po natin, Matthew chapter 7, 24-27. Matthew 7, 24 to 27. So, ang pagpapala ay hindi material na bagay lamang. So, ang sabi po ng Matthew chapter 7, verse 24, and then 24-25 na lamang. Sabi po ng verse 24-25, "Therefore, whosoever heareth these sayings of mine," sino man ang nakikinig ng aking mga salitang ito, ng aking mga utos, "and doeth them," ginagawa ito, itutulad ko siya, I will liken him unto a wise man, itutulad ko siya sa taong matalino. Ang taong matalino ay yung sumusunod sa Diyos. Yun po ang matalino. Sa mundong ito, ang matalino yung mga with high honors. Yun, sa mundong ito. Yung mga summa cum laude, yung mga magna cum laude. Wala pong masama na maging summa. Wala pong masama mag-aaral talaga. Hindi po masama na talagang magkaroon ng with high honors. Pero tandaan mo po, ang matalino sa Diyos ay yung sumusunod sa kanyang mga utos. And then, which built his house upon a rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. So mga kapatid, the price, mayroon po laging kapalit, mayroon pong gantimpala ang Diyos. So ang gantimpala ng Diyos, success, serenity, kapayapaan, katahimikan. So magkakaroon ka ng matahimik na buhay, masayang pagsasama ng mga mag-asawa. Yan po yan. Kapag talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos, magiging masaya ang pagsasama. So anniversary ni na Brother Abel kahapon. Pero ang kanilang pagsasama ay talagang tahimik, payapa. Hindi sila yung asawa na nagbabangayan, yung asawa na parang aso't pusa, hindi sila ganun. Diba? Napapatawa ang asawa dito nung nasa unahan. Ano? So,
Kumbaga, kung si Kuya Abel man ay merong hindi nagustuhan na ginawa ng kanyang asawa, hindi siya ihimik. Yun ang ginagawa ni Kuya Abel. Hindi siya ihimik. And then sa gabi kapag sila tutulog na, kakausapin siya ni Ate Susan, bakit ganun? Tapos sasabihin niya, bakit nga ganun? Ganun lang sila. Ganun lang silang mag-asawa. So nag-uunawaan na sila. Pinapalawak ang pang-unawa. Hindi sila yung nagtatalong, magsisigawan, magsasagutan, hindi. So hindi ko akalain ang kanilang anniversary kahapon. So yun po, magkakaroon ng success, serenity, kapayapaan, stability, magiging matibay ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Kung tayo po ay sumusunod sa mga utos ng Diyos, secure ka, security, yan po ang prize. Ibig sabihin, na kapag ikaw ay talagang sumusunod, mawawala ang iyong mga alalahanin. Hindi ko na inaalala ng mga pag-asawa pa eh. Diba? So, nawawala ang mga alalahanin sa buhay, hindi ka na natatakot, hindi ka na nangangamba. So, hindi ako nangangamba. Saan ako ililibing kapag ako'y namatay? O, wala naman akong pera eh. Hindi ko na yan iniisip pa. Ano yung kabaong? Iisipin pa ba naman yan? Patay na. So, ipinaubaya ko na yan sa Diyos. At hindi ako naghahangad ng maramyang libing. Kasi, natural naman yun eh. Na ang katawang ito'y babalik sa alabok sa lupa. Tandaan nyo ha, lahat tayo may tani ng buhay. Kung sinabi ng doktor na, Sir, Ma'am, may tani na kayo. Maniwala kayo. Pero kapag sinabi ng doktor, Sir, Ma'am, 1 year na lang po tatagal nyo. Yun ang huwag nyong paniwalaan. Sapagkat Diyos ang may hawak ng ating buhay. May tani tayong lahat. Bakit? Ang sabi ng Bible, it is appointed unto men once to die. And after this, the judgment. Nakatakda na talaga sa atin ang mamatay. Kaya tayo po lahat may tani ang buhay. Ang tanong, anong gagawin mo sa buhay mo? Diba? So mga kapatid, mga minamahal, God's commandment are not grievous. Hindi po mabigat, hindi po mahirap. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli, salamat po sa inyo pong banal na salita. Dalangin ko po kung talagang hindi po mabigat ang inyong pong utos. Magawa ng mga kapatiran po dito na huwag lumiban sa pagsamba. Magawa ng mga kapatiran po dito na sila'y umattend maghapon at umattend pa rin po sila ng prayer meeting. Magawa ng mga kapatiran po dito na magsuporta sa mga missionaries. Magawa ng mga kapatiran dito na talagang magbigay ng Bible tracts. Magawa ng mga kapatiran dito na talagang mag-akay ng kaluluwa. Tunay na ito po ay hindi po mahirap. Hindi po ito mabigat. Magawa ng mga kapatiran dito na mag-invite ng kanilang mga kaibigan, kaklase, katrabaho. Hindi mahirap. Huwag sana namin sabihin, hindi ako magagamit. Kulang ako sa kakayanan. Hindi, mali po yun. Sapagkat sino man ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Maaaring hindi tayo nakapag-aral, kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa mga material na bagay, pero kapatid, pwede tayong magamit sa gawain ng Panginoon. Huwag natin sabihin, we are not able. We are well able. Lahat tayo kaya natin. For with God, nothing shall be impossible. Kung sa ating sarili lamang po, hindi talaga natin kaya. Pero tandaan po natin, meron po tayong Diyos. Kasama natin ang Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Huwag natin isipin na, kunti lang meron akong
Kung gusto mong ikaw ay pagpalain, huwag tayong matakot ibigay. Mayroon po tayo. Banal na Espiritu, mangusap po kayo. Baunin namin na may kagalakan ang inyong pong banal na salita. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Brother Chris.